na nag-issue ng note sa atin ang International Monetary Fund, ano? At sinasabi, ibalik sana ng gobyerno ng Pilipinas ang kinuhang kapital mula sa dalawang state banks, ano? Sa Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos, at sa Development Bank of the Philippines, 25 billion pesos, at nilipat ito sa Maharlika Investment Fund na hanggang ngayon naman ay non-functional. Ano ang mangyayari? Ang sinasabi ng IMF, baka tumulpit daw itong mga bangkong ito dahil sa kulang sa kapital. At ano mangyayari pag tumulpit ito? Makikipagkwentuhan po tayo sa isang ekonomista. Siya ay merong doctorate in economics. Walang iba kung hindi ang suki natin dito, si Professor JC Punong Bayan. Good morning po, Professor JC. Good morning, Professor JC. Hello, magandang umaga po, Sir Darius and Ms. Renza. Oo, thank you for your time. Ano, kinakalampag ka namin during the holidays. Maraming salamat sa oras mo. Sir JC, anong tingin mo ba rito? Pagka ganitong nagsalita na ang IMF, anong ibig sabihin yan? Well, Sir Darius, actually itong note ng IMF ay nagmula sa kanilang report. Actually mahaba itong report nila, 87 pages, ano, and minsan lang nila nabanggit yung Maharlika Investment Corporation. Pero kasi taon-taon kasi nagko-consult kasi yung IMF sa iba't ibang mga stakeholders, mga ekonomista, mga government officials tungkol sa estado ng ekonomiya. At yun nga, hindi kasi nawawala itong problema sa Maharlika Investment Fund na nag-transfer na ng kapital mula sa mga bangko ng gobyerno, tulad ng nabanggit nyo, Land Bank at BBP, pero hanggang ngayon ay hindi pa nakakapag-invest kasi hindi pa yata maayos yung kanilang organizational structure, wala pang mga official policies kung paano sila mag-i-invest. Pero nakasalalay yung capital noong mga bangko ng gobyerno na ito na importante sana para makapagpautang sila sa mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba. Pero limitado na ngayon dahil ang pera, ang kanilang capital ay kinuha para sa Maharlika Investment Fund. Hanggang ngayon tayo walang investment. Ang umangal nga rito si DBP Chairman Dante Tinga, at pagkatapos daw kunin ni Noy Finance Secretary Benjamin Jokno yung pondo ng 25 billion ng DBP, sabi niya, wala na kaming puhunan ngayon, wala na kaming pondo na pwedeng ipautang. Soon afterwards, tinanggal si Chairman Dante Tinga dahil hindi nagustuhan ni Jokno yung nagustuhan niya at pinatanggal siya sa Malacanang. Sinabihan malamang si President Bongbong Marcos, tanggalin mo nga yan, maangal eh. Yung gano'n. So soon afterwards, siguro walang isang buwan, nagulat nga ang mga tao, pero yan, hindi gaanong nabalita kasi tahimik na lang siya lumabas. Pero yun ang nangyari sa kanya dahil umaangal siya dun sa pagkuha ng 25 billion pesos na puhunan nila. Yun. Wala na raw silang maipautang eh. So ano ba nangyayari sa DBP ngayon? Palamuti na lang. Yes, kasi kung tatandaan po natin yung mandato ng mga bangko ng gobyerno na ito, ay para talaga sa rural development o sa pagpapaunlad ng mga kanayunan, agrikultura, etc. So dapat ang kliyente ng mga bangko na ito ay yung mga magsasaka, mangingisda at kooperatiba. Pero dahil doon sa pagkuha ng kapital, ay nakalagay kasi sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat ay sapat ang kanilang kapital. At sa bawat piso ng kapital na kinuha mula sa kanila ay 10 piso ng mga loans o pautang ang hindi na nila maaring may pautang. So ang pinag-usapan natin dito ay kung 75 billion pesos ang kinuha mula sa mga bangko na ito ay tumataginting na 750 billion pesos ng mga pautang ang hindi na maaring gawin ng mga bangko na ito na sana ang magbe-benepisyo ay yung mga ating mga nasa agrikultura ng mga kapwa Pilipino. So, ayun po parang sinasabotahin ng Maharlika Investment Fund itong objective o
layunin ng gobyerno na paunlarin ang mga probinsya at ang agrikultura. Okay. So, halimbawa, yung land bank, di ba dapat nagpapautang din ito para ma-improve ang agrikultura? Paano ito magpapautang halimbawa doon sa mga modern dryers, lang bigas, lang palay. Pagka-ani mo, kailangan i-dry ito Para imbis na doon sa, pa ron sa binibilad sa highway, na napaka-krudong paraan, tatawagin, napakaganda pa ng tawag nila, solar dryer, yung pala, binibilad lang at kinakalaykay lang sa mga highway, nasasagasaan ng mga bus, truck, gano'n, imbis na magkaroon ng mga dryer na sandali lang ay tuyo na. Tapos wala tuloy din yung refrigeration ng mga binayong bigas. Walang pambayo ng mga matino, wala rin ng pang-imbak ng binayong bigas na nasa tamang temperatura, dapat na 21% para walang bukbok tsaka insekto. Yung mga ganun po ano nangyayari ngayon sa agrikultura natin, lalo na sa bigas? Wala na, bahala na lang. Malaki po ang epekto nito dahil kung sinsurihin natin yung mga statistika, yung agrikultura actually, Sir Jarius, ay halos zero ang contribution sa pag-unlad ng ating ekonomiya o yung GDP growth na natawag. Kaya itong pautang ay importante sana yung role nito kasi dito kukuha ng pondo yung mga magsasaka para sa kanilang mga harvesters, dryers, traktora, etc. Pambili ng mga yielding seeds, at iba pa mga equipment na kailangan, irrigation, etc. Pero hindi na nila magawa dahil limitado na. Kumbaga, yung inaagaw noong Maharlika Investment Fund, yung pondo na pwede sanang utangin ng mga magsasaka at mangingisda. So, yun ay nakakatawa dito, Sir Jarius, kasi naging Agriculture Secretary si President Bongbong Marcos sa umpisa ng kanyang termino dahil nga prioridad daw niya yung agrikultura. Pero mismo lang sinasabotahin niya mismo itong agrikultura dahil sa ito na yung Maharlika Investment Fund. Oo, parang pinag-aralan niya lang yan para malaman niya kung anong makukuhang pera doon at lalagay sa Maharlika niya. Which, lumalabas, parang vanity, lang ito vanity project parang pakitang tao lang, parang kumbaga make-up lang ito make-up, lipstick, mascara at eyebrow pencil lang ito pampapogi. Diba? Yes, parang at vanity. Tama po, Sir Jarius, kasi ang concern ko dito po ay isa lang itong Maharlika Investment Fund na mekanismo ng Marcos administration kung saan kumuha sila ng pera mula sa mga bangko ng gobyerno at government financial institutions. Pero kung susuriin, kaugnay ito o kahambing nito, yung pagkuha nila ng halos 90 billion mula sa pera ng PhilHealth as well as yung mga nangyayari sa budget natin kung saan perasado sila na kumuha mula sa mga GOCCs, hindi lang yung PhilHealth, pati yung Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC, na siya sanang magsisiguro or mag-insure sa pera natin sa mga bangko. Pero ayon sa mga report na nakita ko ay at least 40 billion pesos na ang nakuha nila mula sa PDIC, 30 billion noong umpisa ng taon na ito, pero hindi natin alam kung ilang billion pa ang nakuha nila. At hindi natin kahit Hello, go on. Hello? Patawagan na lang po uli si Prof. JC. Oo, naputol tayo. At naputol tayo, sayang. Oo. Grabe, yun nga, yung sinasabi niya, na wala ng pautang sa mga development projects, maliliit na development projects, lalo na sa kanayunan, wag na sa syudad kasi marami ibang bangkong may utangan dito. Yung DBP, yun ang mandato nila. At yung Land Bank of the Philippines naman, mandato nila, magpautang doon sa mga magsasaka, sa mga kooperatiba, di ba? Para sa kanilang mga, yung mga harvesters, mga threshers, yung mga, Yes. Ayan. Hello, good morning po ulit.
Professor JC. Yes, hello, sorry, naputol po. Pero ang sinasabi ko po kanina ay kailangan din nating bantayan itong iba pang mga GOCCs at government financial institutions na kinuhaan nila ng pera kasi nagiging pattern na po ito mula doon sa BBP, Landmark. And by the way, yung BSP ay kinuhaan din nila ng pera para dito sa Maharlika Investment Corporation. Nandun yun sa batas na lumikha ng Maharlika. Pero yun nga, parang iniisa-isa nila itong mga GOCCs at maging yung mga bangko ng gobyerno na nakakabahala kasi ito yung mga pondo ng gobyerno na kung sa unang tingin ay malalaki yung mga reserba nilang pera, mga surplus funds di umano, pero ito yung mga pera na dapat hindi ginagalaw dahil may mga pinaglalaanan din itong pera na ito. Pero gusto lang ang iniisa-isa po nila itong mga GOCCs at GFIs. Yun po bang, magkano bang kinuha nila sa Bangko Sentral? At least, tandaan po natin na doon sa Maharlika Investment Fund Law, sa unang 2 taon ay parte noong net profits o kinita ng Bangko Sentral ay automatically mapupunta sa Maharlika Investment Fund. Sa huling tingin ko, nasa mandang lagpas 30 billion yata, kung hindi ako nagkakamali. Siguro meron na mga latest figures, pero bilyong piso rin po ang pinag-uusapan natin. At pinapangakuan nilang papatihan ng kita pero wala namang ginagawang investment kaya nakatenga yung pera, yung puhunan doon. So, ito ba ang dahilan kung bakit nagbenta naman ng 25 tonelada ng ginto ang Central Bank? Pinakamalaking binenta sa buong mundo na gobyerno. Samantalang ang iba ay bumibili ng ginto, ang Central Bank natin ay nagbenta. Ito ba ang dahilan? Yes. Hindi po tayo sure sa mga talagang motibo or nasa isip ng mga nasa monetary board or kung sino man ang nag-decide sa Bangko Sentral. Pero ang masasabi ko lang ay may pressure sa parte ng Bangko Sentral na maghanap ng karagdagang kita kasi kailangan nila mismo ng pera kasi tandaan natin na ayon sa bagong batas na sa amended BSP Act ay dapat sila mismo ay lumilikom ng kapital nila ng sarili kasi hanggang ngayon po ay kulang pa rin ang kapital ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Iniipon pa rin po nila yan. Pero dahil na natenga ng 2 taon yung kanilang capital raising activities dahil sa Maharlika Investment Fund ay parang hindi naman desperado kundi persado sila na maging creative, innovative at maghanap ng mga karagdagang income generating activities. At siguro isa na nga ito sa mga naging manifestasyon noon yung pagbebenta ng ginto dahil sa pagtaas ng presyo ng ginto recently. Professor JC, wala bang tungkulin ng Bangko Sentral na ipaliwanag kung ano ang rason dito at saka kung magkano kinita nila at kung ano para ma-check man lang ng mga taong bayan, baka meron lang kumita ritong personal. Dapat di ba wala bang ganong alituntunin sa Central Bank na ang mga transaksyon nila ay kailangang ipaalam sa publiko? Well, actually, to be fair naman po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay compared sa ibang mga ahensya ay mas professional at transparent naman po sila. And I wouldn't know po kung merong mga latest reports na siguro nasa BSP website kung nagpapakita or nag-i-indicate ng ilan na exactly ang kanilang na-i-contribute dito sa Maharlika Investment Fund ayon nga doon sa batas. Pero hindi ko po na-check actually. Professor J. Ay, sa pagbebenta ng ginto. Okay, yes. Anong rason? Ba't sila nagbenta? At saka kung magkano at sa anong dahilan? Yung gano'n. Wala sa website nila. Actually, kalalabas lang po kahapon na yung profits ng Bangko Sentral ay umabot ng 110 billion pesos. At I think medyo mataas yun compared sa normal nilang kinikita. Pero ayun nga, parte noon ay dahil doon sa pagbebenta nilang ginto sa unang kalahati ng taon na ito. Pero hindi pa natin alam kung ilang porsyento noon or ilang bahagi noon ang pupunta sa Maharlika. Wow. Mapupunta pa rin sa Maharlika pala. Pero ito
mapunta naman tayo doon sa nabanggit nyo kanina, Professor JC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Kasi kinuhaan din ito ng gobyerno, nitong panibagong Finance Secretary Ralph Recto, para pampondo naman daw ng parang PhilHealth. Ginamit ang pera natin, 60 billion, pero nung una, 90 billion sana yung gustong tangayin, napigilan na lang ng Korte Suprema yung huling 30 billion. Pero sa PDIC, mas malaki, 117 billion ang nilipat sa national government para panggasta sa mga ghost projects ng mga kongresista at mga senador. Yung mga pwede nilang pagnakawang mga pork barrel na mga flood controls, kunwari, mga ganyan. 117 billion, sir, ang natanggal sa PDIC. Ano po magiging epekto nito sa mga bangko? Kasi diba tayo ang insured dito? Tayo kasi yung, halimbawa, may deposito ka at tumulpit ang isang bangko o tumulpit yung buong banking system. Diba entitled tayong mga depositors ng hanggang 500,000 pesos kada isa sa mga halimbawa natangay sa atin. Diba? Nawala. Yes po. Yes. Correct. So, actually, ito po 1.7 billion. Yes, actually, gusto ko nga rin po makita yung pong final version sana o yung detalyadong version ng budget na inaprubahan ng BICAM. Kasi nakita ko rin po yung report na nagsasabi na 117 billion ang kinuha mula sa PDIC. Pero maganda sanang makita rin from the detailed budget approved by the BICAM. Pero, needless to say, at any rate, importante din na pangalagaan ng pera ng PDIC kasi actually itong PDIC, yung idea mula para sa deposit insurance ay ang origins po nito ay mula pa doon sa Great Depression sa US noong 1930s kung saan hindi pwede na kapag yung isang bangko ay nalugi, naging insolvent, kaya wala nang makukuhang pera yung mga nag-deposito dito. Kaya insured itong ating mga deposito. Tulad ng nabanggit nyo, 500,000 kada depositor. At kapag tayo ay nasa bangko, nakikita natin yan sa karatula, di ba? Sa counter, over the counter ay may ganyan mga notice. Pero to be fair naman, wala naman pong risk na ang ating banking system ay magkalugi-lugi or magka-leche-leche sa mga susunod na taon kasi very stable naman po ang ating banking sector. Pero hindi naman po ibig sabihin na pwede nang basta-basta galawin itong pera ng PDIC. Yung value ng kanilang reserba ay nagmumula mismo doon sa reserba mismo na parang secured tayo na mayroong perang pagkukunan kung nagkaroon ng emergency sa banking sector. Pero kapag ginalaw mo yan, nagbasta-basta, tapos biglang may emergency, mayroong banking crisis or systemic failure sa banking system, ay tapos biglang wala kang pera, doon lalabas ang problema. At hindi magandang sitwasyon na mangyari, baka magkaroon ng krisis pang ekonomiya, at magkahawaan na doon sa mga ibang bangko din ay baka malugi din. So yun yung situation na iniiwasan po natin at hindi po prudent na basta-basta ginagalaw ang pondo ng PDIC at maging yung ibang mga reserba ng ilang GOCCs. Yung pong 117 billion, ang pagkakaalam ko po yun, kinuha po yun hindi under the GAA, kundi doon po sa memo ni Secretary Ralph Recto, kung saan kinuha po yung 90 billion nga, o 60 billion out of the 90 ng PhilHealth. Tapos yun, 117 billion from the PDIC. Pero nabanggit nyo na so far, matatag po ang ating banking system. Pero, well, ito na, IMF na nagsasabi na nanganganib itong dalawang bangko ng gobyerno, DBP at Land Bank. Magkakahawahan yan. Tsaka may mga private depositors po sa dalawang bangkong ito kasi inoobliga nila magbukas ng mga accounts dyan, yung mga maliliit na tao na may transaction sa kanila. Halimbawa, may maliit na utang or bibigyan nila ng mga ayuda. Halimbawa, yung mula sa rice importation tariffs, kailangan bigyan ng tigli 5,000 ang mga magpapalay, kailangan magbukas ng account po sa kanila. So, paano po yun? Tapos kung may deposito pag natitira ron at wala nang
pang deposit insurance ang PDIC, di kawawa rin ang mga tao. Maliliit. Yes, ako din po sa Land Bank actually, dahil nga medyo uminit yung diskusyon dahil sa IMF report. Merong mga report na nagpapakita na sabi nila in fact yung kanilang capital adequacy ratio ay mataas naman daw, nasa healthy level. Pero actually, nung umpisa nung Maharlika discussion, medyo kinabahan din ako kasi bilang professor sa UP, yung sweldo ko ay nagpupunta rin sa Land Bank. So, meron akong personal stake dito. Pero sa ngayon naman po ay, to be fair, ay wala naman pong risk or wala namang indication na talagang lulugmok na itong dalawang bangko na ito. Yung Land Bank of the Philippines continues to be the largest state-owned bank at malalaki ang kanilang assets at yun nga yung capital ang medyo nanganganib at meron ngang red flag na ni-raise yung CIMF pero hindi naman po yun ibig sabihin na talagang maging insolvent na ito or wala ng perang makukuha ang mga depositor. Pero ang sinasabi lang ng IMF ay dapat sa lalong madaling panahon ay kung pwede ibalik na itong capital na kinuha sa kanila para hindi na tumagal yung mga uncertainties or yung mga panganib nakaakibat nitong pagkuha ng capital nila. Saan po ba nanggagaling ang pera ng PDIC? Yan po ba'y parang PhilHealth galing din sa mga miyembro? Kumbaga dito naman sa PDIC galing sa mga depositors. May pati ba ng interest natin na nilalagay dyan? Yung kita natin sa interest? Yes, and I think meron din pong pondo nanggagaling mula sa national government din. Pero actually, in fact, marami din sa mga income ng PDIC ay nanggagaling din mismo sa mga investments nila. So meron din po sila dahil nga malalaki ang kanilang pool of funds, ay malaking parte na ini-invest nila. So kumbaga parang kusang lumalaki itong pera na ito dahil sa mga iba't ibang mga investments nila. Pero tama kayo na yung mga miyembrong bangko kung saan ang kanilang mga depositor ay insured ng PDIC ay meron ding porsyento ng kanilang total deposit liabilities na pinagkukunan ng pera para sa PDIC. Galing sa ating mga depositors. Yes, correct. Sa madaling salita, hindi nila pera yon, atin yon. Kasi hindi buwis yan eh. Yes. Hindi yan buwis. Parang yung PhilHealth yan, hindi yan buwis, kundi contribution natin. SSS, GSIS, Pag-ibig, hindi yan buwis eh. Contribution natin yan. Diba? Kaya hindi pwedeng galawin ng mga ito eh. Pag ginalaw nila yan, ninanakawan nila tayo. Kwenta ganun ang nangyayari. Walang karapatan yung mga board members dyan na maupo dyan kung hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila fiduciary duties, kumbaga. Fiduciary duties nila na ipagtanggol yung pondo ng mga maliliit na tao. Diba? Yes, tama po kayo. And ganun din sa Development Bank of the Philippines. Kumbaga, pera ito ng mga depositor. At sila dapat ang nahihinabang dito sa deposit insurance at maging doon sa kapital mismo noong mga state-owned banks na ito. Kaya kung pwede nga di ba sa mga private corporations, bukod dun sa mga halimbawa mayorya, pag-aari ng itong isang mayamang pamilya, so maglalagay sila ng mga professional board members dun na mga kakilala nila pero mapapangalagaan yung interest nila, pero obligasyon din po nila na magtalaga ng mga independent board members under the law, ano po? At yung mga independent board members na yon, ang tungkulin nila ay bantayan at ipagtanggol ang interest ng mga bumibili ng stocks na maliliit, yung mga small shareholders na bumibili sa stock market, di po ba? Yes. Ang problema nga lang po ay itong chairman ng Land Bank, I think si Secretary Recto, si Secretary Recto mismo ang talagang nagli-lead dito sa effort na magkaroon ng
cash sweep dito sa iba't ibang mga GOCCs at GFI. So, kumbaga, yung political independence din, syempre, bilang isang state-owned bank, ay medyo may question mark din doon. Oo, pero dapat siguro magkaroon din ng batas na, okay, pagpalagay na, yung chairman dyan, yung chuchuan ng presidente, yung Secretary of Finance, o kung sino man, yung chairman ng PhilHealth, yung chuchuan niya na Secretary of Health, yung mga ganon, ano. Pero, pagdating naman sa mga miyembro, other board members, dapat representatibo ng taong bayan sa mga ganito para hindi tinatangay ang pera natin. Hindi tulad ng papayag. O sige, I'm a good soldier, kaya sinabi ng presidente, bigay na natin ang pera ng PhilHealth dyan bigay na natin sa Malacanang. Hindi dapat ganun Dapat ipagtatanggol yung kapakanan natin Miski magkamatayan, sasabihin lang, over my dead body. Dapat ganun Diba? Yes, tama po kayo. Hindi ka sapakan sa pagnanakaw Tama po. Tinitin ako ngayon yung board composition ng Land Bank. So, ang kasama dito si Agriculture Secretary, DOLE Secretary, DAR Secretary, Finance Secretary. Merong dalawang representatives ng Agrarian Reform Beneficiaries and then isa lang po yung private sector representative. So, medyo outnumbered yung mga beneficiaries at private sector. Nandiyan yung Agricultural Secretary. Sabi mismo ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, ito raw 2024 perfect storm para sa agrikultura. Nagkalugi-lugi lahat, lugi sa lahat, bagsak ang ani ng lahat. Bukod sa dati ng bagsak sa bigas, bagsak ang ani ng mais, bagsak ang coconut, bagsak ang pineapple, bagsak ang mangga, pati gulay, bagsak lahat Lahat. Wasak lahat ang buong agrikultura natin. Negative nga tayo ngayon Di ba? Tapos, ewan ko, sinasabi mo lang, perfect storm nga ang nangyari sa atin. Binagyo tayo ng gusto. Bukod sa literal na bagyo, dinaanan tayo ng indulto. Pero wala, hindi pa rin nila inaasikaso sa tingin ko lang. Although kayo nakakaintindi ng mga numbers dito bilang ekonomista. Pero wala silang ginagawa para ayusin itong sitwasyon natin Yes po. Actually, kahit buong araw tayo mag-usap tungkol sa agrikultura, ang dami mga problema dyan. Pero I think ang isang problema din po ay talagang yung mga, halimbawa may mga state-sponsored cartels in rice, for example, and in many other agricultural commodities. Kumbaga, gusto natin ng reforma, pero kumbaga yung mga politiko or policy makers na siya mismo ang dapat umaayos sa mga sektor na ito, sila mismo may stake kasi dito sa mga negosyo na ito. So, sila rin ang nakikinabang kapag mataas ang presyo or hindi makapag-import. May question lang dito si Miss Relza, Professor. Yes, sige po. Professor JC, bilang kayo po ang eksperto sa economics at lagi po kayo nakatutok sa mga ganitong usapin, ano naman po ang forecast nyo sa ating ekonomiya for 2025? Ayan. Wala po akong personal forecast, hindi po ako involved personally dyan. Pero I think yung iba't ibang mga multilateral organizations na meron talaga mga sophisticated models ay tinataya na medyo babagal itong growth ng ating ekonomiya. Kasi may mga target ang gobyerno, di ba, nasa 6.6 to 7% originally. Pero sa mga nakalipas na taon, hindi nila nami-meet. And in fact, observation ko na ito na after the pandemic ay parang ang bagal ng growth natin masyado. At isang dahilan dito ay number one, yung pagkonsumo ng mga tao ay bumagal dahil doon sa masyadong mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin since 2022. At yung paggastos ng gobyerno din, kabilang sa infrastructure projects ay bumagal dahil halimbawa dito sa 2025 budget na mainit na usapin din, itong mga big ticket infrastructure projects including yung Metro Manila Subway, nilagay sa program appropriation. So, ibig sabihin, hindi pinondohan. And ito na rin po yung nangyari last year. So, paano aandar yung infrastructure at paano yung nilikha ng trabaho at income kung hindi pinondohan sa national budget? So, lahat po ng itong factors na ito ay nagdulot ng mabagal na growth after the pandemic. Parang walang pakialam sa mass transportation Yan ang nangyayari Wala po.
So itong traffic natin, inaasahan ko tatagal pa ito kasi Sir Charius, itong mga big ticket infrastructure projects sa 2025 budget sa report ng BICAM, kung suriin mo, sobrang haba, di ba, nung basically halos lahat ng mga programa, ng mga programa sa Build Better More ay nilagay sa unprogrammed appropriations. At ang motibasyon nito ay para magbigay daan doon sa iba't ibang pork barrel projects sa local level na inilagay sa budget ng DPWH. So, ang net effect nito ay halimbawa, sinasabi yung Metro Manila Subway 2027, 2028. I think pa yan sa 2030s pa yan or ayun ko, sana maabutan ng mga apo-apo natin siguro. Pero ayun ang problema. Tatagal pa itong traffic kapag hindi agad matapos ang marami sa mga proyekto na ito. Tapos yung sinabi nyo, nagtaasan ng mga bilihin mula noong 2022. Kasi po, noong 2022, nagkaroon ng sugar cartel. 3 kumpanya lang ang pinayagan mag-import ng sugar na napakataas pa ng sugar na galing sa Thailand na wala namang makapalag dahil silang 3 lang ang pwede. Imbis na dati-rate, 3 dosena para free for all ang pag-import, walang makakapag-cartel. Ito, 3 lang, handpick pa ng Malacanang. Kaya nagbahal lahat ng bilihin kasi lahat gumagamit ng asukal mula pandesal, biskwit, pati mga processed food, pati mga hindi lang yung juices, pati mga sauce, mga lahat pati spaghetti, pasta, ganyan. Lahat naman ng pagkain may asukal kaya lahat sa kanila bumibili dito sa cartel, kaya sila lang ang yumaman. Nagmahal lahat. Hindi na bumalik sa dati. Sa madaling salita, kasalanan din ng gobyernong ito Yes, actually yan din po ang conclusion ko. Bukod po, magandang halimbawa po yun noong mga state-sponsored na mga cartel sa sugar. Pero sa rice, I think yung pinakamalaking contribution sa inflation. Halos kalahati ng food inflation sa mga nakalipas taon na dahil lang sa bigas. At doon din, mismo sa bigas ay hindi mapababa ng Marcos administration sa pinangako niya na 20 pesos per kilogram. Imposible talaga yun. Pero wala ring dahilan para maging ganito kataas ang presyo ng bigas na sa bandang 50, 60 pesos per kilo. Maaari pa sanang pababain yan kung wala sana itong mga state-sponsored cartel at kung matutukan ang development ng rice agriculture. Pero circling back doon sa land bank issue, DBP issue, panuulan yung agrikultura kapag walang mga maayos na pautang at ninakaw o kinuha para paboran yung Maharlika Investment Fund.